Ito may ayusin tayo. Ito kasi sinadya namin to. Ito para may ilaw. Para hindi na kami gagamit ng ilaw nito. Para makatipid din. Tapos ang problema, tingnan nyo po ang problema. Ang ginamit ko kasi dito ay ano lang, parang plastic lang na ano. Ang problema, dyan pumapasok ang daga. Pansin mo yan, butas. Daga ang kagagawa niyan. Ito sinirado nga namin. Ayan, pumasok yung daga na maliliit na daga lang. Ito pa. Yan, ito yung ayusin ko ngayon. Alright. Dahil namumblema yung asawa ko dyan. Kung takpan namin, namumblema din kami kasi sobrang dilim. Pag pinatay ko yan, di ba? May ilaw ang bahay. Oo. Di ba? Pag nakatakip yan, madilim yan. Hindi mo makikita yan dyan, madilim. Kahit tanghaling tapat yan. Di ba? Mayroon pa siyang ilaw. Sige, tatakpan natin Ang ginamit namin dito yung plastic na hindi siya yero. Pero mukha siyang yero, plastic lang. Kaya yung reflex ng araw ay pumapasok dito sa loob. Tapos, pag tinakpan natin yan, ay didilim yan. Diba? Dilim, di ba? Oh. Siguro mga 4 na nadagaan nakapasok dito sa bahay dahil dyan. Kaya nang problema yung asawa ko dyan. Sabi ng asawa ko, takpan na lang. Pero ang problema din, tinakpan namin ang dilim. Kaya ang ginawa lang namin ngayon ay ginawan ko ng paraan para hindi mapasukan ng daga. At magamit namin at makasave kami ng kuryente. Syempre, tipid ba? Ito pala ay dating may bintana kasi dito yan Ito yung jealousy dati na nakalagay. Kaya ito yung gagamitin natin para hindi na makapasok yung daga. Kaya ipapakita ko sa inyo kung paano ko ilalagay yan para matakpan yung butas na yan at may ilaw pa rin. Alright? Una, nagcutting muna ako ng plywood. 2 ang lapad. Ang haba niya ay 40 cm. Tapos, yan ay para yan sa bracket ng ating jealousy para maikabit natin dun sa taas. Kaya kailangan natin mag-cut ng plywood. Tapos, ang gamit ko dyan ay stick wheel para dumikit naman yung plywood na ipagpatong natin dyan. Stick wheel talaga ang ginagamit ko simula't simula. Lalo pag gumagawa ka ng woodworking. Talagang stick wheel is the best for me. Alright? Kaya talaga inaayos ko lahat yung mga daanan ng mga daga kasi puro babae pa naman ang nandito, mga anak ko, 3 babae. Kami naman ay takot na takot sa daga, kahit ako takot na takot sa daga, pati mga anak ko sobrang takot sa daga. Kaya talagang kinagawan ko ng paraan na para hindi makapasok ang daga dito sa bahay. May kisame naman to lahat ng bahay na to, kaya dyan lang talaga dumadaan yung daga na yan. Kaya gagawa natin ng paraan para hindi pa rin mawala yung liwanag na nagmumula dyan sa araw. Ang kagandahan na may ganyan, talagang makakasave ka sa kuryente. Kasi pag umaga, tapos wala siyang ilaw na pumapasok sa bahay, sobrang dilim. Kailangan mo pang mag-open ng ilaw para mailawan na yan dyan. Kaya importante din na may ganyan tayo. Pagkatapos naman, ayan na, pinaglalagay ko na po yung jealousy. Na talagang yan sigurado ako na hindi na rin makapasok ang daga dyan dahil hindi naman kaya yung ngat-ngatin ng daga kaya yan ang ginawa kong diskarte para may ilaw pa rin na pumapasok ng galing sa araw. Okay, alright, so okay na. Ilagyan natin ng ganito para stopper nya kasi ito wala tayo pang cutting nito ng dapat maiksi lang dapat yun kaso wala tayo pang cutting ng salamin. Kaya yan ang ginawa natin. Assist lang yung haba niya. Kaysa, yun, di na makapasok ang daga. Yan kasi pumapasok ang daga. Alright, hindi na problema. The problem solved na naman.